Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, sa gitna na nakaambang mga pagtaas ng pasahe, ihahaing petisyon para sa dagdag sahod sa National Wages and Productivity Commission. Hindi pa raw maaaring aksyonan. Kaya naman nakabingbing panukalang batas para sa 125 peso daily wage hike sa Kongreso. Pinagugulong muli ng kilusang Mayo 1. Una sa saksi, mga nakamotor na mister na susundo sa kanilang misis sa MRT, pagsakay sa jeep ng mga dating sumasakay ng FX, carpool at iba pang diskarte ng pagtitipid sa pasahe. Random drug test. Isinagawa sa iba't ibang police station matapos lumabas ang video ng 2 pulis na nagsashabu. Resulta ng drug test sa 2 pulis na nakunan ng video. Alamin! Pagbili ni Pangulong Noynoy Aquino ng mamahaling sports car, binanata ng Freedom from Debt Coalition, pero Pinoy ipinagtanggol ang kanyang desisyon. Pagkasintahan sa Albay, sinuong ang ulan at baha, matuloy lang ang kasal. Sa showbiz saksi, American Idol Season 10 magsisimula na sa susunod na linggo. Isang film, pasok sa Top 40. ₱125 legislated daily wage hike. Yan naman ang binubuhay ng kilusang Mayo 1 sa gitna ng nakaambang pagtaas sa pasahe sa mga pangunahing transportasyon. Ang TUCP naman humihingi ng hanggang 75 pesos na aumento. Pero ayon sa National Wages and Productivity Commission, umiiral pa raw ang 1-year ban sa taas sahod. Saksi si Julius Segovia. Panay na ang overtime ng delivery truck driver na si Abunjo Labajo. Hindi pa man kasi siya sinasapol ng epekto ng nakaambang taas pasahe sa tren at jeepney. Kahit anong tipid. Ngayon pa lang ay hirap na raw siyang pagkasay ng 10,000 pisong buwan ng sahod sa pangangailangan ng pamilya. Halos kapos nga rin talaga sir eh. Kaya hanggat maaari, talagang maragdagan na yung sahod ng mga delivery. Ang mga minimum wage earner tulad ni Abunjo ang nasa isip ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa kanilang planong petisyon para sa 55 hanggang 75 peso across the board daily wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Yung kita ng mga companies patuloy lang na napupunta sa mga namumuhunan. Kailangan din this time, i-improve natin yung standard of living ng mga manggagawa. Pero bitin pa raw ang hinihingi ng TUCP ayon sa labor group na kilusang Mayo 1. Ang gusto ng KMU, maisabatas ng 125 peso daily wage hike na kanilang hinihingi mula pa noong 1999. Sa kasalukuyan, kinakailangan ng isang pamilya na mayroong 6 na miyembro ay kinakailangan sumahod siya ng 957. Yan yung cost of living. Mukhang hindi na nga angkop yung 125. Lubang maliit na yan. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, hindi pa raw pwedeng pagbigyan ng petisyon para sa dagdag sahod ng anumang labor group dahil wala pa raw 1 taon mula nang ipagkaloob ang 22 peso across the board wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Hulyo nung nakaraang taon ang aprubahan ng huling aumento sa sahod na nasa 22 pesos kada araw. Sa darating na Hulyo pa lang din daw pwedeng dinggin ng mga wage hike petition, maliban na lamang kung may mga di pangkaraniwang kondisyon, gaya ng Gulf War noong dekada 90 na naging dahilan ng pagsipa ng husto ng presyo ng langis. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, sinabi ring di raw napapanahon ng wage hike. Nagbibigay naman daw sila ng mga non-wage benefit, gaya ng rice subsidy, medical insurance at shuttle service. We want to be generous out of compassion, not out of compulsion. Huwag naman kami ikulong pagka hindi namin kaya. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Lalo namang tumindi ang mga kilos protesta kontra sa nakaambang pagtaas sa pamasahe baging sa pagmahal ng produktong petrolyo. Ang grupong Riles Network may bago nang bansag sa DOTC. Saksi si Rauna Crisostomo. Department of Token Consultations, yan ang bagong bansag sa DOTC ng Riles Network. Bakit daw kasi nauna pa ang paglatag ng pagtaas ng pasahe bago ang public consultation sa Pebrero? Hindi consultation ang gusto naming maganap, kundi hearing. Kailangan namin ang mga dokumento, magkano ang kinikita ng revenue ng LRT,
sa mga pasahero at sa mga business establishment. Paulit-ulit na manggit ng LRTA, hindi pa pinalang inilabas nilang bagong singil. Pero ang grupong Courage hindi na umaasang may mababago pa sa isasagawang konsultasyon. Kasabay ng protesta sa mga LRT at MRT station, muli na naman silang nangalap ng lagda sa kampanya kontra taas pasahe. May mga game na pumirma kontra sa dagdag singil. Dapat ang itaas nila yung sahod muna bago itaas yung pasahe. Pero ang ilan, tanggap na raw nakaumang na fair hike. Kahit sabihin natin hindi okay, wala magagawa na eh. Pero buti pa nga raw ang mga tutol sa dagdag singil sa MRT at LRT makakapaghabol pa. Nagprotesta rin kanina ang mga tsuper na kontra sa pagtataas ng presyo ng langis at toll. Nagbanta ng malawakang welga kapag nagbingi-bingihan ng gobyerno. Ang tutugunan niya, yung mga karaingan ng mamamayan na maibaba ang presyo ng langis, i-take over ng gobyerno ang mga expressway at i-subsidize ng gobyerno ang maintenance nito at huwag ituloy yung MRT at LRT fare hike. Bumulong din sa kalsada kanina ang isandang naglalakihang cargo truck. Daing ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, pati sila'y sapul daw sa taas ng presyo sa gasolina at paglobo ng toll sa mga expressway. Kaya naman dagdag parusa raw itong ipatutupad na overloading ban ng DPWH simula sa susunod na buwan. Ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. At sa ibang balita, matapos isa publiko ang video ng dalawang pulis na aktwal na gumagamit ng shabu, nag-random drug test ang ilang himpilan ng pulisya sa Metro Manila. Inilabas na rin ang resulta ng drug test ng dalawang pulis na nakuna ng video. Saksi si Ivan Mayrina. Dahil na-video ang nagsasabo ng surveillance camera ng programang investigador, di na makatanggi si PO1 Richard Giab. Pero paglilinaw niya, kuha raw ito bago pa siya maging pulis noong 2008. Matagal na po yun. Kung makikita nyo, pahit pa ako doon dahil matagal na nga po yun. Kailan po rin? Hindi, ano pa ako noon, hindi pa ako pulis noon. Pero nung nasa servisyo na ako, nagbago na po ako. Iginit naman ng programang investigador na kuha ito nung huling bahagi ng 2010 lamang. At sa drug test kamakalawa, nagpositibo sa methamphetamine, ang pangunahing sangkap ng shabu, ang urine sample. Nihahanda na namin ngayon ang demanda at ang kopyang ito ay bibigyan din namin ng mga supervising police officers nila for implementation of respective disciplinary action. Si PO1 Antonio Carmona na kung todo uniforme pa ng makuna ng surveillance camera, di mapakali ng kuna ng drug test kamakalawa. Mismo ang hepe niya nga, tila na inis sa kanya. Tagal-tagal mo umihi dahil matagal ka umihi. Kunin ko ang tsapa mo tsaka yung ano mo. Pero sa resulta ng drug test, negatibo sa ipinagbabawal na shabu ang urine sample ni Carmona. Gayunman, hindi pa rin siya lusot. Ayon kasi sa PIDEA, maaari daw talaga magnegatibo sa drug test ang isang shabu user kung 5 hanggang 7 araw na siyang hindi nagsashabu. Isa pa, ayon sa NAPOLCOM, mahirap daw baliwalain ang kuha ng surveillance video. Kung siya man ay gumamit o hindi, mayroon pa rin siyang tungkulin bilang isang pulis na gawin ang kanyang tungkulin para arestuhin at gawa ng kaukulang kaso ang mga taong gumagamit ng droga sa oras na yun. Sa Caloocan Police Community Precinct 6, kung saan naka-assign ang isa sa mga pulis na nakunang nagsashabu, lumabas sa random drug testing na 2 pang pulis dito ang positibong nagdodroga. Hindi muna pinangalanan ng 2 ito habang hinihintay ng NPD ang formal na report mula sa NAPOLCOM. Nagsagawa rin ng surprise drug test sa Makati Police sa kanilang mga tauhan pero wala nagpositibo sa kanila. Mabilis sa aksyon ang pangako ngayon ni na PNP Chief Raul Bacalso at DILG Secretary Jesse Robredo matapos mapanood ang video ni Giab at Carmona. Talagang ito dadalasan na natin dahil maraming reports sa ngayon nito. Yung lahat pong kaso na drug use na dumaan sa akin, dismiss yung police. Tigilan na nila yan at kung ilan man sila ay hahabulan natin sila. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala, napahagulgol ang kapatid ng isa sa mga babaeng biktima ng malagim na Maguindanao Massacre. Hindi niya naitago emosyon matapos marinig sa hearing kanina ang brutal na pagpatay sa kapatid na posible pa umanong ginahasa. Saksi si Sherry Ann Torres. Hindi
Nakakinayang pakinggan ng buo ng kapatid ng OFW na si Cecil Lechoncito ang testimonya ni PNP Medical Legal Officer Dean Cabrera na kumukumpirmang positibo sa similya at kinakitaan pa ng pasa sa maselang bahagi ng katawan si Cecil. Kabilang si Cecil sa mga sakay ng pulang Vios na nakasunod lang noon sa convoy ng mga manggagato. Hindi naman tao yung gumawa noon eh. Monster. Aglahat ko na lang ipaano ko nang sa Diyos. Idinetalya rin sa pagdinig ang siyam na tama ng bala na tinamo ni Cecil. May 2 malalaking pasarin si Cecil malapit sa sikmura at dibdib. Sana hindi mangyari sa pamilya nila, no? Yung ginawa nila. Matapang lang sila kasi may baril sila. Kasama ni Cecil na napatay sa massacre ang asawang si Eduardo na dadalhin sana nila noon sa ospital sa Cotabato City. Hindi naniniwala ang mga kamag-anak ni Cecil na sa asawa niya galing ang similya. Medyo imposible na yung pagtatalik ay kay Mr. Lechoncito dahil medyo malala yung karamdaman ni Mr. Lechoncito kaya nga lumuwas sila ng Cotabato. Iprinisinta rin sa hearing ang mga tinamong tama ni Lindo Lipugan, ang mamamahayag mula sa Davao. Sa 8 tama ng bala ang tumagos sa kanang bahagi ng kanyang ulo, kanan at kaliwang dibdib daw ang tumapos kay Lipugan. Sakit daw sa akin. Okay lang. Sinikap namin hinga na reaksyon ang abogado ng pangunahing akusado na si Andal Ampatuan Jr. Pero mabilis na umalis si Attorney Sigfrid Fortun. Sa nangyaring pagdinig kanina, naging kapansin-pansin ang biglaang paghihigpit ng seguridad sa sala ni Judge Solis Reyes. Senyales ito kung gaano pa rin kasensitibo ang sitwasyon hanggang ngayon at kung gaano kaimportante ang kasong ito. Sa umaga ng January 19, magpapatuloy ang pagdinig sa Maguindanao Massacre. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.